kapangyarihan sa lahat. Ika'y nagbigay ng buhay sa amin. Kami naririto, Lord, upang purihan ka, sambahin ka. O Diyos, sa aming mga puso, ikaw kami nagagalak na makapiling ka namin. Kahit na kami ay nandito sa mundong ito na punong-puno ng kahirapan. Lord, alam namin may pangako ka sa amin, O Diyos. At alam namin ikaw po ang Diyos na hindi nagpapabaya. Lord, kung kami may pagkukulang, patawarin mo po kami, O Diyos. Maraming po salamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Pwede mo ako sa aking testimony. Sino po ba? Amen. Praise God. Magandang gabi sa lahat mga kapatid, sa mga nanonood. Magandang gabi sa Amen. lahat. Amen. Papasalamat ako sa ating Panginoon sa gabi ito na maganda ang ating gawain. At Walang ulan. papasalamat din po ako sa Amen. paggabay mo sa aming pamilya at sa aming asawa, sa aming trabaho na kahit na Tama. ng konting pagsubok ay na mapapaglapasan namin Amen. sa ngalan mong Panginoon. Amen. At ipapasalamat din po ako sa mga paggabay mo sa aking mga apo na nagdasang kasakit kahit Praise anong God. karamdaman. Thank you, Lord Ito po ang Jesus. aming pinupuri sa gabi nito. At Amen. ipapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Sino pa po ba? Kung wala na po, tinatawag ko lang si Brother Jen. Sa Mawis Song Leader. Mawit na ang bilang sa inyo ng Diyos.
isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tayo po yung mga tawag po ng Spirit. Super sum. Offering sa Pag-asa ko, ang buhay ko. Ako'y may tumbas, ikaw ang kasama, pananabalan. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon ika'y sasambahin, paligid man ay mabinilis mo. Kahit may suliranin, lagi kang maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Amen. Tinatawag po natin ng opening prayer, Pastor Jun. Kaya kasi tayo mga kapatid. Amen. At ayun manangin. O Lord Jesus, Panginoon, nadakila ka sa oras na ito. Ikaw po ang tunay na makapangyarihan. Ikaw po ang naglikha ng lahat ng bagay. Alam mo, Lord God, lahat ng bagay. Alam mo, Lord God, lahat ng pangangailangan. It is the time of our prayer. Lord God, alam namin na ikaw po, Diyos, ang nangunguna sa gabi ito. Mapagpalain mo ang mga kamay, Lord God, sa nagbibigay. At yung hindi nagbibigay, Lord, alam namin na may mga pangangailangan kami, O Diyos. Ikaw po ang nakakaalam, O Diyos. Lord God, tulungan po kami. Nasusumamo po kami. Lord God, anong mga pagkukulang namin, patawarin po kami, O Diyos. Maraming po salamat sa tayong pangalan ng Kristo Jesus.
Amen. Hallelujah. Maupo mga kapatid. Maraming salamat sa inyo lahat. No? At tayo ay napakabuti ng ating Panginoon na naalala ko yung kwento niya na sabi ko kay Sister Berlina, yung kwento yung nag-order nga isda sa amin, mahilig sa bingo, no? At nagkabingguhan na nga. Yung kasama rin nila ay na bingo, no? Ganun lang ang buhay natin, ay para bagang mayroong kasayahan, mayroong kalungkutan, may problema, no? Kapag ang isang tao ay walang problema, ay walang pagkaiba yan sa maglalakad yan sa kalye, no? Yung parang wala sa isip, no? Sa kanilang kaisipan. At nais ko mga kapatid na tayo ay sa ating buhay ay hindi namamalagi sa mundong ito. Kaya minsan sabi nila na ang buhay daw kapag namatay ng isang tao ay naroon na ang walang problema, walang sakit, hindi na daw magkakasakit, nandoon na daw ang wala nang iniisip. Tama ba? Pag namatay na ang tao, wala na daw iniisip. Imagine sa panahon ngayon, no? Napakabata pa, 14, 15 years old, na balita, alam niyo naman yata yung balita na namaril doon sa Tacloban, no? 3 patay, parang 6 yata yung nasugatan, no? At inisip ng mga bata na ito, yung kanilang kinabukasan ay, no? Nakita natin na isipin mo, grade 9 yung mga binaril, namatay, grade 9, yung mga grade 11. Sa araw na yun, hindi naman nila in-expect na, kaya nga, sabi ng Biblia, alam po ng Diyos yung katakdaan ng ating araw. Amen. At alam po ng Diyos na kailan tayo. Ang Diyos po ang nakakaalam lahat. Na sabi nga ng Bible na lahat po ng tao ay minsan ang iginawad ang kamatayan. So lahat ng tao ay mamamatay. Ang mahirap lang sa kamatayan ay hindi pares-parehas. Mayroong namatay sa aksidente tulad nun na nabaril, tama? Hindi rin pares-parehas ang edad. Mayroong namatay sa sakit, mayroong namatay ng brutal, no? Iba-iba ang kalalabasan ng sinasabi ng generally ng kamatayan, no? Iba-ibang pag-alis sa mundong ito. Nakita natin mga kapatid na napakatindi ang nangyayari doon, no? Hindi lang yung namatay ang kawawa ron, pati yung batang pumatay. Kasi pati yung kinabukasan niya nawawala na rin. So, ibig sabihin, lahat po ay hindi lang yung side na may damage, pati lahat po sila doon may damage. At tandaan natin, narito si Satanas upang mangwasak, umatay. Kaya sa pamilya rin natin, minsan, kapag ang ating pamilya ay kayo ang mag-asawa ay hindi magkakasundo, magkakaroon din ng damage yan. No? Magkakaroon ng problema. Tawag po nun ay hindi lang kayo ang magkakaroon ng problema, pati buong pamilya nyo. No? Kaya kayong mag-asawa, nag-iipon kayo nung mag-asawa kayo, kailangan magkaroon tayo ng bahay, magkaroon tayo ng gamit, magkaroon tayo ng mga anak, dahil matawag tayong pamilya. Pero pag kayo ay hindi magkasundo, ay malaking ang damage, malaking epekto. No? Malaking unang maepektuhan yan, yung mga anak. Pangalawa, property. Pangalawa, kayo. Dalawa. Ibig sabihin, marami madadamage, no, sa anumang hindi pagkakasundo. So now, ako'y naniwala na
ako'y nagpapasalamat na tayo ay tinanggap ng mga dating kasamahan natin sa church, ay in-accept tayo na bilang isang church ng naik, at sila po ay very support sa atin. Ay kilala ko pong tao na ito ay talagang kaibigan ko, no? Ang mga pastor na ito ay darating ang araw na dadalaw sila. Ngayon, demonstrate ko nga yung ating kalagayan kasi baka mag-expect sila na may aircon. Sabi ko may ang aircon namin galing sa langit, fresh air. Hindi sabi ko, yun po ang sinabi ko sa kanila. Baka mag-expect sila na maganda ang kalagayan nila dito, no? At sabi ko sa kanila, hayaan nyo lang tapos ang sabi nga nila, darating ang panahon na maaayos natin lahat yan, no? At makita natin, no, na may mga bagay tayo na ayusin dito. Pangarap ko nga na dapat hindi na ako hahawak sa gitara. Pinag-pray ko na mayroon lang hahawak ng instrument. At ang instrument natin, pag darating sila, ating kapatiran sa ibang church ay pupunta rito at darating, makikita nila kung ano yung pangangailangan. Katulad ng piano, sinabi ko, yung piano natin ay talagang sikanhan, tapos may defecto pa, sira na hanggang ngayon. Sabi ko, sira na. Tapos mga speaker natin, hindi siya standard for the instrument. Sinabi ko, sabi nila, sige, pag ano. Amen? At tayo po'y nakikita natin ang tayo ay manatili, no? At tinitingnan kasi ng Diyos, hindi na ako magpahaba pa. At tinitingnan kasi ng Diyos, kahit gaano ka nadapa, ibig sabihin, at tiningnan ng Diyos doon, hindi yung pagdapa mo eh. Tama ba? Amen. Kasi tayo ay isang Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano, anak tayo ng Diyos. Tama? Amen. Kung madapa ka ba, tulad ng anak ko, pag nadapa yung anak ko, ano gagawin ko? Itatayo ko. Tutulungan tayo ng Diyos. Ang problema lang, kung ikaw ay nadapa, ayaw mo magpapatulong, hindi ka makakabangon. Tama ba? Hindi tinitingnan ng Diyos kung ilang bisis ka nadapa sa buhay. Ilang bisis ka nagkakamali sa buhay. Habang nandito tayo sa mundong ito, walang perpekto. Tama ba? Kaya hindi pwede tayo magsisilipan na ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Hindi eh. May kanya-kanya tayong nilalakaran sa Panginoon. Ngayon, mayroong nauna, mayroong nahuli. Sabi ng Bible, pag nadapa ka, ang kailangan mo lang tumayo at humingi ng tulong sa Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos. Ang sabi nga ng Bible, sabi ni Pablo, parang nandito tayo sa karira. Ang kagandahan lang sa karira sa Panginoon, hindi nag-uunahan. Kung hindi, kahit mabagal ka, basta nagpapatuloy. Tama ba? Amen. Kaya hindi pwedeng na mabilis ka nga. Tapos umaayaw ka. Di ba? Hindi pwedeng gano'n. Sabi ng Bible, ang magtiis, ibig sabihin, mabagal lang. Kunting, hindi na kailangan na on the spot, tanggap mo salita, boom! Ganon ka. Kristiyano ka na. Tandaan nyo, mga kapatid, yan ang ating pag-usapan ngayon, the process of salvation. Mayroong proseso po ang salvation. Hindi agad yung dinampot ka na, linis ka na. Diba? Binigyan ka na ng halaga. Kasi ang tao, ang isang bagay, ang kaibahan sa Diyos at sa tao, ang tao kasi, pag ang isang bagay, pag bago pa yan, hinahalagahan. Tama? Amen. Pinahahalagahan yan. Pero, pag naluma na yan, kahit mayroong sasakyan na bago, may motor na bago, panay punas yan. Ayaw magasgasan yan pag bago pa. Pero pag naluma na yan, ay wala na yan. Nagsasawa na eh. Ang tao, mayroong kasawaan. Bakit? Mayroong bagay na hindi siya kakuntintuhan. Ipinanganak ang lahat ng tao rito sa mundo na walang kakuntintuhan. Tandaan nyo yan.
Kahit mayroon ka, gusto pa mayroon ka. Kaya tingnan nyo ang mga bata. Kahit may pagkain na isang kamay, gusto pa niyang kabilang kamay mayroon pa siyang makuha. Di ba? So, ganun ang tao. Kaya ipinanganak ang bata, pag kumuha ng tinapay yan, gusto pa mayroong kabila. Kasi ganun nga ang attitude ng tao, nabubuhay tayo na walang kakuntintuhan sa mundong ito. Tandaan natin mga kapatid. Now, ibig sabihin, may process of salvation ng ating buhay, ang kaligtasan. Tandaan natin yan na sabi nga ni Brother Branham, hindi na ako magkukut na mahabang quotation sa Brother Branham, gusto ko maaga tayo matapos. No, ang sabi kasi rito ni Brother Branham na para daw tayong isang bagay na walang halaga. Nagets niyo ako? Kumbaga, nasa basurahan, nasa putikan. Sabi ni Brother Branham, that is the justification. Yung justification, dinampot ka, pinili ka. Amen? Amen. Para bagang nangalkal ang ating Panginoon sa basura na ikaw yung nakita na pinili niya. Amen. Isa ka sa pinili niya na ililigtas. Kinuha ka niya, napakadumi mo. Amen. Dinampot ka ba niya na malinis? No! Hindi ka niya dinampot na malinis. Ikaw ay isang makasalanan. Ibig ko sabihin, tayong lahat ay makasalanan. Dinampot tayo ng Diyos na makasalanan. Walang isa sa atin na malinis. Ano sabi sa Ephesians chapter 2, chapter 2 verse 9, tandaan natin mga kapatid, na basahin natin sa Bible. Chapter 2 ng Ephesians. Hallelujah. At makita natin 2:8-9. So now, basahin natin. Sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Tandaan natin yan. Sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yan yung tinatawag na justification, para bagang kamay ng Diyos. Iyon yung pananampalataya. Kaya narinig mo ang salita ng Diyos, naniniwala ka. Ngayon, hindi agad basta-basta yan na dinampot ka ng Panginoon. Mayroon siya, bago ka dinampot ng Diyos, mayroon siyang layunin sa iyo. May purpose kaya ka dinampot. Kaya nga, sabi niya rito, sa pamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kinuha kayo. Hindi sa pamagitan ng mga gawa. Wala tayong ginawang mabuti, pero pinili ka ng Diyos. Tama ba? Hindi ka malinis na, hindi ka banal, hindi ka malinis na pagkatao, pero kinuha ka ng Diyos. Ito yun. Paano ka makagawa ng mabuti? Kakadampot lang ng Diyos sa'yo sa basurahan. Yan yung sabi ni Brother, that is the justification. Pero pinili ka na niya. Tama? Ligtas ka na niya sa kasalanan. Sabi niya, ito'y upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So, hindi ka niya kinuha sa pamagitan ng iyong ginawa. Amen. At nakita natin, mga kapatid, na tingnan natin, 1:13-14 sa Colossus. Ating pag-aralan to. Kasi ang kaligtasan, hindi basta-basta yan na agad na tanggap ka na, ligtas na. May proseso po yan. Kaya nga sabi ko, pag nagkamali ka, tuloy lang. Huwag nadapa ka, nagkamali ka, tuloy lang sa pananampalataya sa Diyos. Huwag ka ma-turn off. Huwag ka tumingin sa iba. Kahit sa katabi mo, kahit kasama mo sa buhay, kasama mo sa, kahit sa mga anak mo, natuturn off ako, ayaw ko na. Hayaan mo sila. Ikaw still, manatili ka. Kung nadapa sila, alalayan natin. Huwag mo i-condemn. Wala tayong condemnation dito. Sabi niya dito, sa, tandaan natin, sa 13:14, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at nalipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig nang siyang kinaroonan ng ating katubusan. Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pinapatawad tayo sa ating kasalanan.
Hindi muna siya naghanap ng inyong mga gawa. Tayo ngayon, hindi hinahanap ng Diyos. Nagis yung mga kapatid? Mayroon bang dinampot ka, malinis ka na agad? Tama ba? Kagadampot lang sa'yo? Hindi. Dadalhin ka muna ng Panginoon. Kaya nga ibig sabihin dito, na siyang kinaroonan ng ating katungusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, kinuha ka lang muna niya. Tinubos ka niya muna. Akin to. Ngayon, hinahanap ba sa atin ang mga gawa ng ating Panginoon? Kasi sabi ng Panginoon, sabi doon sa James, no, sa chapter 1, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, ibig sabihin po yun, nalilito tayo ron eh. Ating pag-aralan yun, hindi ko pala, patay pala ko. No, hindi yun. Ibig sabihin, nasa proseso ka pa. Amen? Ibig sabihin, dinampot ka ng Diyos. At pagkatapos nung damputin ka ng Panginoon, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na paglilinis. Tingnan nyo. Lilinisin ka sa pakinig ng salita ng Diyos. Tingnan natin. Tingnan natin dito. Amen. Tingnan natin sa mamaya, tingnan natin. Sabi sa 1 Peter, buksan natin. Ng salita niya. Nilinis tayo ng kanyang salita. Sabi sa Bible. Sa John 15:3. Sabi niya sa 15:3 sa John. Tingnan natin. Dito ngayon, uhugasan tayo. Lilinisin tayo. Wala pa tayong converted. Hindi tayo pa pinanganak. Kasi ang isang bata na ipinanganak, unang lalabas sa babae ay tubig. Di ba? Pangalawa ay dugo. Tama ba? Yung tinatawag na panubigan. Tapos pangalawa, dugo na. Ano yung pangatlo? Yung buhay. Yung buhay ng bata. Tama? Yan yung doon tayo ipapanganak. Ganon din ang proseso. Ilabas ka sa tubig. Tingnan natin. Mayroon 3 proseso. Ano daw? Tubig, dugo, at buhay. Ganon. Ibig sabihin, tingnan natin. Sa 15:3 ng John. Sabi sa 15:3 ng John, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita. Nasa inyo'y aking sinalita. Lilinisin tayo ng salita. Ngayon, ano lilinisin? Yung budhi natin. Ngayon, pag narinig nyo yung mga salita, nagkaroon kayo ng kaunawaan na unti-unti inyong mababago ang inyong karakter. May unti-unti na ngayon, pag nalinis na kayo, ibig sabihin, tandaan nyo, pag nalinis na, kailangan may nakatira. Tama ba? Sino patitirahin natin pag nalinis na? Lilinisan yan eh. May titira dyan. Sino ang titira? Ano sabi ng Bible? Kayo ang templo ng Diyos. Sino ang titira? Ang Diyos. So once na nalinis na yan, pwede na kayong gagamitin sisidlan. Now, at itong salita ng Panginoon, makita natin na nilinis tayo, itong salita na ito, may connection ito sa dugo ni Christ. Amen? May connection ito sa dugo. Kasi ang sabi ni Christ, yung sa mga salita ko, lilinisin kayo. Nakita natin na ang dugong ito, sabi sa 1 Peter chapter 1,
No, matapos siguro to mga 8:30, tapos na tayo mga kapatid. Saglit na lang to. 1 and 2, 1 Peter, chapter 1 and 2. Saya. 1 Peter 1 verse 2. Sabi niya, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at magwiwisika ng dugo ni Hesus Kristo, biyaya at kapayapaan. Ibig sabihin, nawaan sa inyo'y sumasagana. Wiwisikan ka ng dugo ni Christ na kumbaga, yung huhugasan ka, ang paglilinis, di ba kailangan mo ng tubig, tama? Amen. Tubig, di ba? Amen. Yan yung time, Sister Annabel, na baptism. Kaya hindi ka basta-basta magpabautismo, tama yung decide mo. Di ba? Kaya nga, makinig ka muna. Di ba, nakita natin na ibig sabihin, pag once, pero dinampot ka na ng Panginoon, niligtas ka na niya sa kasalanan. Pero hindi ka pa nabautisman. Yes. Kasi, tingnan mo yung napako sa krus. Di ba? Napako siya. Hindi man siya nabautismo na eh. Pero pinili na siya ng Diyos, dinampot siya. Pero ligtas ang kaluluwa niya. Nung namatay siya, kasama siya. Isama mo ako. Pero dito, ang sabi niya dito, sa kanina, lilinisin tayo ng salita. Dito, ang sabi niya, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, Ama, sa pagpabanal ng Espiritu upang magsatalima at mawisikan ng dugo ni Hesus Kristo sa biyaya at kapayapaan. Sa paghuhugas, ay unang mong gagawin ay kumuha ka na muna ng tubig. Tama? Amen. Ang sabi ni Brother Branham, the blood of Jesus Christ is the bleach. Anong bleach? Sabon. Tama? Sinabi niya yun, yung Clorox, na sinampol niya yung Clorox. Lahat ng mancha ng ating kasalanan ay yun yung baptism of the water, at pagkatapos wiwisikan ka ng dugo, yun yung pinaka-bleach natin na lahat ng kasalanan natin ay aalisin. Tama? Na unti-unti yung nasa puso mo, wala ka ng panimpla sa mga bagay ng sanlibutan. Amen. No? Kaya kung dumating ka sa stage na yon, tapos ang inyong kapatid ay hindi pa dumating sa stage na yon ng kalagayan mo, huwag mong siyang i-condemn kasi naroon pa siya sa kalagayan niyang gano'n. Tama? Walang judgment. Hindi pwede tayo mag-judgment sa isa't isa. Kasi ikaw, nagpasalamat ka kasi ikay dumating sa kalagayan na paglilinis. Siya naman ay nasa kalagayan pa ng pagdampot. Tama? Amen? Nag-gets mo ba? Amen. Kaya ganun po, ibig sabihin, ang sabi ni Brother Branham, parang bleach. Lahat ng kasalanan natin ay puputi sa pamamagitan ng dugo. So, ang sabi nga sa Hebreo, tingnan natin, sa Hebreo chapter 9, verse 22, Hebreo chapter 9, verse 22. Now, sapagkat inahanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroon ng kalderero at ng dulang at mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Amen. Tayo patuloy sa 22. Sorry, tulang pala ito. Mali ako. Sa verse 22. Sabi niya, to. Sorry. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Amen? Amen. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ang sabi roon, nung dinampot ka, iniligtas ka niya sa iyong kasalanan. Dinampot ka, pero hindi ka hinahanapan ng iyong mga gawa. Pagkatapos nito, na-blitz ka na ng kanyang dugo ni Jesus, nalinis ka na ng salita ng Diyos at ang kanyang dugo, yung salita, that is the power ng kanyang dugo. Makita natin, kailangan pag nalinis ka na, amen, ay mayroon na siyang titira. Nagits ba mga kapatid? Amen. At pagkatapos nung nalinis na, may titira dyan. Yun yung tinatawag natin na baptism of the Holy Spirit. Siyang mananahan sa atin. Doon ka ngayon, baptismuhan ng banal na Espiritu. Nakis yung mga kapatid. Ibig kong sabihin,
lilinisin mo na. Ngayon, dapat, kung malinis ka na, hintayin mo ang banal na Espiritu Santo na mananahan doon sa malinis. Pero kapag hindi mo ipatira ang banal na Espiritu Santo, hinahayaan mo walang titira, ganito po yan mangyayari sa atin. Amen. Tignan natin ha, sabi niya, kapag walang tumira, walang banal na Espiritu Santo, nakaranas ka ng sanctification, nakaranas ka ng justification, yung pagdampot sa'yo, pagpili sa'yo ng Panginoon, iniligtas ka sa kasalanan, pagtapos nilinis ka ng Diyos, amen? At pagkatapos, walang nakatira sa iyo, ibig sabihin nun, sabi sa Matthew chapter 12, 43, 45, tira nyo. Tingnan natin mga kapatid. Kaya nga maingat tayo eh. Maingat tayo nga, sabi ko sa inyo, maingat tayo. Hindi tayo basta-basta na pag once na nalinis ka na, sana yon sa 23 ba yun? 43. 12, 12, Matthew 12, 43. Tingnan natin. Sabi niya dito, halimbawa, pag nalinis ka na, na-justified ka na, na-sanctified ka na, nawisikan ka na ng dugo, na-bleach ka na ng ating Panginoon, siya maglilinis, hindi tayo maglinis sa ating sarili. Kaya huwag tayo magmamalaki, bakit si sister, bakit si brother, ganito. No! Ang Diyos ang nakakaalam sa bawat isa sa atin. Basta tayo, tuloy lang. Tama? Kahit ano bang ginagawa natin, tuloy! Kahit sabi nga, balang ang pananampalataya natin, medyo mabagal, basta tuloy. Kasi ang kagandahan na sa atin, sa Kristiyano, bagaman sabi ni Pablo na para daw tayo tumatakbo ng karira, pero hindi na tayo nag-uunahan. Basta ang kailangan mo lang, marating mo lang yung pinaka-dulo. Na yun naroon ang ating salvation. Tama? Amen. So, ibig sabihin, pag once na nalinis ka na, sabi niya dito, tingnan natin sa 43. Tingnan natin ha. Datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumalabas sa tao ay lumalakad sa madakong walang tubig na humahanap ng kapahingan at hindi makasumpong. Once na nilinis ka na ng Diyos ang kalooban mo, espiritu yan eh. Tama? Na may nakatira, pag nilinis na niya Diyos ng kanyang dugo, lahat ng pagkakasala mo, nilinis ka ng kanyang salita, ang espiritu lalayas yun. Tama? Aalis yun sa pagkatao mo. Kaya nga, makita mo na magkaroon ka ng kapayapaan, makakaroon ka ng tinatawag na panatag sa buhay, makakaroon ka ng tinatawag nating na sabi niya, umaalis yung masamang espiritu nasa iyo. Katulad ni Maria Magdalena, ilan yung espiritong umalis sa kanya nung inano siya ng Panginoon? 7 spirit. Tama? So, ibig sabihin, yung dugo, aalis yung espiritu na, malinis na. Tama? Kailangan may titira dyan sa iyo. Hindi dapat nakatiwangwang na malinis nga, pero nakatiwangwang siya na walang nakatira. At ang sabi dito, lumayas yung espiritu. Kung magkagayoy, sinabi ng espiritu, ito yung sinabi ng espiritu. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. Di ba lumabas na siya? Nung nilinis tayo ng Panginoon, lumabas ang masamang espiritu. Tama? Naghahanap siya ng kapahingan. Kasi itong espiritu na ito, na sabi ni Jesus, hindi ito galing sa ating mga sa kinakain ang nakakahawa sa tao. Kung hindi, galing sa loob at lumalabas sa ating bibig. Tama? Mula sa ating puso. So, aalis itong espiritu na ito, naghahanap siya ng mapapahingahan kung saan yung espiritu mo. Kaya nga mag-ingat tayo, transfer siya, hanap. Sabi niya, ngayon, magkagayon sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasusumpungan niya na walang laman, walis na, at
nagagaya ka na, malinis na, nawalisan na, nagagaya ka na, nabihisa na, napakaganda na. Amen? Walang nakatira, na-sanctified ka na. Amen? Hallelujah. Nag-isyo ako mga kapatid. Anong sabi ng Espiritu? Kung magkagayo, yumayaon siya at magsama pa ng 7 Espiritu. Yung Espiritong umalis sa iyo, pagbalik mo, malinis ka na, napabayaan mo, hindi ka na nanatili sa salita ng Diyos. Amen? Nag-gets nyo ako? Sana makuha nyo ang ibig kong sabihin. Malinis ka na, ngayon lumayas yung Espiritu, dahil hindi ka nagpatuloy, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, babalik siya ng 7 Espiritu. Kung anong simula ka, gano'ng kakarumi nung dinampot ka ni Jesus, mas 7 dubli ka ngayon, karumi. Nag-gets nyo ako? Sabi niya, sila'y magsisipasok at nagsisitahan doon at magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Papasok uli yung Espiritu na isa na lumabas sa iyo nung una, nung nilinis ka na ng Diyos. Umalis yung Espiritu, nakitaan ka na ng malinis na ang pagkatao mo. Pero hindi ka nanatili, hindi ka nakikinig ng salita, hindi mo pinapasok ang banal na Espiritu Santo. Yung Espiritu yung umalis sa iyo, magtawag pa ng ilan? 7. Hallelujah. Kaya nung dati nakita mo, hindi man ito gano'n ka ganito katao. Pero ngayon, nung nagrebelde na siya sa salita ng Diyos, hindi siya nagpatuloy sa salita ng Diyos, mas matindi ang nakikita mong Espiritu sa kanya. Amen. Tama? Nag-gets nyo? Kaya nga sabi niya rito, napakasamang lahing ito. Now, ngayon, pag napasok na uli yung 7 Espiritu, babalik ngayon. Paano siya makabalik sa Diyos? Mahihirapan na siya. Mahihirapan na. Kasi nung una, isang Espiritu lang, dinampot siya ng Diyos, nilinis siya ng Diyos, napalayas yung Espiritu. Ngayon, nung nalinis na siya, bumalik uli. Mas masahol pa siya nung una. Nag-gets nyo ako? Amen. Ngayon, makakabalik ba siya? Depende sa Panginoon. Dahil ang Panginoon naman nagpipili, nagdadampot. Hindi tayo mag-judge. Tama? At dadaan naman uli siya sa repentance. Babalik na naman siya uli sa repentance. Kumbaga, babalik, yun yung tinatawag ni Brother Burnham na backslider. Tama? Nagbabackslide siya. Pero mabigat na yun, mahihirapan na siyang umusad kasi mayroon na siyang 7 Espiritu. Mas lalong dumumi. Nung nilinis ng Diyos, mas lalong dumumi. Amen? Mag-gets nyo ko? Kaya hindi to basta-basta ang pananampalataya. Hindi basta-basta ang salvation. Kaya pag nakitaan mo siya ngayon, ay iba na ang kanyang espiritu. Once na hindi siya nagpapatuloy, ibig sabihin nun, nagtawag na ng espiritu na titira. Malinis siya dati, ganito siya, expectation nyo, ganito. Pero pagdating ng panahon, nakikita nyo, bakit? Walang nakatirang banal na Espiritu Santo. Iba na ngayon ang tumira sa kanya. Nilinis nga ng Diyos. Ang Diyos nga naglinis, para ang Diyos din ang titira. Ngayon, kung ang Diyos ang naglilinis, pero ang Diyos ang titira, ikaw ang magdesisyon na ngayon kung sino ang patitira. Nung nilinis ka na ng Diyos, nasa iyong desisyon, nasa battle ka ngayon. Ikaw ngayon ang magdesisyon kung sino ang patitira. Sabi ni Brother Burnham, hindi ko nakukunin ang quotation. Sabi ni Brother Burnham, nasa iyong desisyon na kung ang masamang espiritu o yung mabuting espiritu patitirahan. Basta ikay nilinis na ng Diyos. Hallelujah, sabi niya rito. Now, ibig sabihin, mga kapatid, yan yung tinatawag nating backslider. Okay lang yun pag tinatawag nating backslider, dahil ibig sabihin, backslider, babalik siya, tama? Kaya nga, backslide, ibig sabihin ng box, yung pinanggalingan niya, bumalik lang siya ulit doon, tama? Mas masahol pa. 7 espiritu, lalong sasama pa.
Hallelujah. At ngayon, ang sabi dito, tingnan natin. Once na ang banal na espiritu ay mananahan, ang tumira sa atin, ito naman ang ating kalagayan pag ang banal na espiritu ang mananahan sa atin. Tingnan natin. Malapit na tayo mga kapatid. Tingnan natin mga kapatid. Sana malinaw ba pagka ating talakay ngayon? Sabi na, 2:27. Ito ngayon. 1 John 2:27. Pag malinis ka na, mananahan ang banal na espiritu. Depende sa iyong desisyon. Ikaw pa rin ang mag-decide, bagamat ang Diyos ang naglinis. Kaya ganun ka, ang Diyos eh. Hindi ka ginagawa robot. Sabi niya sa 27, tama. At tungkol sa inyo, sa 1 John chapter 2, 27, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa inyong tinanggap, ay nananahan sa inyo, ay hindi niyo kailangan kayo turuan ng ninuman. Ang pagkapahid, that is the Holy Spirit. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng bagay na siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuruan ito, ay gayon kayo mananahan sa kanya. Amen? So, ang banal na espiritu, mananahan sa atin. Ibig sabihin, kapag nananahan ang banal na Espiritu Santo, at ang sabi dito, magbubunga yan. Kaya pastor, hindi pa nagbubunga ngayon. Basta kahit hindi nagbubunga, basta ikay nagpatuloy, tama? Alam nga, mahanapan mo yung bunga, kakausbong lang. Parang si Sister Perle, yung mangga, panatingin siya, ay nakababa mo bunga. Ilang taon pa lang, kakatanim mo pa lang dyan, hanap ka ng bunga. Dapat bumili ka ng puno na may bunga na pwede nang anihin, kakatanim lang. Parang narinig ko yung term na yan, kakatanim lang, aani agad. Sino ba yun? Kilala niyo ba yun? So, ibig sabihin, pag nananahan ang banal na Espiritu Santo, tandaan nyo, tingnan natin. Tingnan natin ha, sabi ng Bible. Kung mamunga na tayo. Sabi niya, 1 John 15. Tingnan natin. Pag nanatili tayo daw, sa John chapter 15. Sana matapos natin. 15. Yan, malapit na tayo. 5, verse 5. Tingnan natin. Ang sabi dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ngayon, paano tayo nagbubunga? Yung banal na Espiritu Santo, yun ang magbubunga sa ating buhay. Ngayon, hindi pa tayo perfect, hindi pa. Yung bunga natin, pa ilan-ilan lang. Tama ba? Kasi kung perfect ka na, kahit sampalin ka na ng kanan, iharap mo pa ang kaliwa. Magagawa mo ba yan ngayon? Hirap. Baka taga. Sampalin mo, baka itak. Gaganti ka na itak. Hindi mo natin pa magagawa yan sa ngayon. Tama? So may mga ilan ng bunga sa ating buhay. Di ba? Ibig sabihin, ngayon, mayroong mga ilang bunga. Iyan yung mga kabanalan. Mga ilan lang sa ating buhay. Hindi pa tayo perfect. Nobody perfect. At the time, na habang nandito pa tayo. Amen? Pero darating ang panahon na maging perfect ka katulad ni Christ kahit sinasampal na, dinuduroan na, ininsulto na, no comment siya. Tinatanggap niya yon. Darating ang panahon niya na hindi ka na nasasaktan. Hindi ka na marunong gumanti. Darating ang panahon yun. Pero mahirap sa atin, para sa atin. Tama? Sa traffic nga lang. Gusto.
Di ba? Ibig sabihin, ang sabi niya, mas lalo daw niyang ititrim. Yeah, tama. Tama. Tingnan natin sa Bible. Sabi niya, nawala sa ano po, dito sa Bible ko lang. Lalo pa siyang magbubunga. Ang isang puno, pag lalo magbubunga, kailangan siyang putulin. Tama? Tingnan natin. Sabi sa John 15. Three. Ito 3. Yung binanggit natin. Sabi niya, 15 chapter verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay naalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Lilinisin pa niya. Paglilinis, puputulan pa niya. At para lalong sasagana ang bunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Puputulan tayo. Lalo na yung mga ating sarili, may mga bagay na pinuputol at choose. Lalo tayong magbubunga. At ano yung mga bunga na yon? Hindi ba natin ito ma-perfect? Sabi sa Kolosas. No? Sabi niya dito, ang bunga ng Espiritu, tingnan natin. Tandaan natin ito. Tapos na tayo mga. Ito na. Sabi niya, Galatia 5:22. Galatia 5:22. Last verse. 5:22. Ito yung mga bunga na binabanggit natin na lalong magbubunga. Ito niya. Pero hindi man lahat ito nandito pa, pero tayo patuloy lang na darating tayo dito. Sabi niya, datapat ang bunga ng Espiritu, di ba? Mananahan ng Espiritu, yun yung bunga ang kailangan. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yun ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi man natin na-perfect yung binanggit na yung bunga. Pero may mga ilan dyan na halos hindi naman halos nagagawa natin mga bagay. Mga ilan-ilang bunga. Kapag ang isang puno nakakasimula lang bunga, magbubunga lang muna ng mga ilan yan. Tulad ng bayabas, katulad ng bayabas na nanin ni Sister Burley. Ibig sabihin, nagbunga ng mga ilang piraso, natutuwa siya. Katulad ng bayabas sa harap natin, di ba? Na nakita nyo dati, natutuwa kami, nagbunga ng 5, 4. Pero ngayon, kahit sino-sino nang kumukuha din, araw-araw mayroong mga pumipitas na. Amen? Nagis nyo? Di ba, pinutol namin, lalong bumunga siya. Ibig sabihin, ganun po ang buhay natin. Ngayon, maghahanapan tayo sa bunga. Hindi pa tayo, kahit ako, hindi nyo pa ako pwedeng hanapan ng bunga ng perfect na bunga. Kasi hindi pa tayo darating doon. Kasi, pero ipaparating ng Diyos yan. Tama? Sa tulong. Nadapa tayo tuloy. Tama ba? Nagkamali. Huwag mo i-condemn ang sarili. Alisin nyo ang condemnation. Lord, patawarin mo ako. Si Pablo araw-araw nagkasala. Tandaan nyo yan. Araw-araw si Pablo nagkasala. Kaya sabi ni Pablo, araw-araw ako nagsisisi. Kasi araw-araw siya nakakasala. Hanggat nandito pa tayo sa katawang ito, narito ang kasalanan nakatira sa katawang ito, hindi ka mapiperfect. Tandaan nyo yan. Kaya nga mayroon labanan ito. Kaya nilalabanan natin ito. Pagpipigil.
Pero darating sa tulong ng ating Panginoon ng banal na Espiritu Santo. Amen? Tayo Amen. magsitayo mga kapatid at tayo manalangin. Ipanalangin natin ang ating may mga problema tayo, ano mga ating kailangan. Ipanalangin din natin sila Brother Ando, sila Sister Dina, no, Sister Lynn, no, sana maintindihan nila ang salita ng Diyos, makita nila ang salita ng Diyos. Si Sister Arcel, no, pagpapray din natin ating kalagayan dito sa church. Kailangan din natin na papapray din natin. So, yung mga darating na bisita, no, ating mga kapatiran sa labas, pagpray din natin. Amen? Tayo magsiko mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa gabi nito, Ikaw ang Diyos na naglikha ng langit at ang lupa, na kalawakan, lahat ng mga bagay na aming nakikita. Ikaw po ang Diyos na isang gumawa niyan. Ama, naririto po kami sa gabing ito upang humingi ng panalangin na hindi na panalangin na parang bagang kinakausap ka namin o Diyos. O Lord God, naririnig mo sa gabing ito. Lord, unahin ko po ang kailangan namin sa tahanan ni Brother Oni, Sir Nabil at kanyang mga anak. Ingatan mo po sila, lalo sa kanyang anak na kanyang apo, ay ingatan mo po sila. Ang kanilang pamilya ay nawa Diyos na pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Oni ay magiging pundasyon na maayos ang kanilang pagsasama kahit nasa likod ng kahirapan. Alam namin, O Lord God, ay tinitrain mo kami sa kahirapan dahil wala naman talagang bagay na ibinigay ka na ipinanganak kami ng kayamanan ng Diyos. Ikaw po ang bahala sa bawat isa, magprotekta sa magkasawang ito, at ikaw po ang magprotekta sa kanyang mga anak. At ganoon din, Lord God, Sister Hilin, si Brother Henry, Lord God, na sana makasama rin namin, katulad ni Brother Uni, ay makasama namin. At ganoon din, Lord God, na anumang naramdaman ni Brother Henry ay napuwing na mga namula ka ng mata. Lord God, ipuin mo, Lord God, pagalingon mo, Lord God. At ganoon din Sister Hilin, ang kanyang pananampalataya lalong painitin. At ganoon Sister Annabel, na magagamit sila sa church life, O Lord. At ganoon din, Lord, ng pamilya ni Sister Hilin, mga anak niya. Ikaw na po ang bahala, Lord, kaya na mag-ingat sa mandako ang kanyang mga anak. At ganoon, Lord, sa Liti, O Lord, sa lugar namin, ay ikaw po mag-ingat sa kanila. At ganoon din, Lord, aming kapatid na si Brother Ando, alam namin na sa struggling situation siya, nawa, Lord, huwag mo siyang pabayaan. Minsan na siya namin kasama, minsan na siyang naglilingkod sa iyo. Lord, ang kanyang mga pananalita at paninindigan, nawa ipaalala mo sa kanyang isip, sa kanyang puso, na siya'y tumayo, na maglingkod sa iyo. Ano mga pagsubok sa kanyang buhay, hindi siya ma-discourage, hindi siya ma-torn off. Lord, ikaw po ang bahala. Palakasin mo ang kanyang puso at kaisipan at matimbang siya, Lord God. Ano man, Lord God, na kawalan sa kanila ngayon, marahil hindi naman sinabi. At ako, Lord, ay nakikita ko na may pangangailangan sila. Ikaw po, Lord, ang mag-supply sa kanya, Lord God. At ipakita mo, Lord God, na ikaw ang makapangyarihan. Wala siyang magawa kung wala ikaw, Lord God. Ganoon din kay Sister Bina. Lord, ikaw na pong bahala, Lord, na minsan namin siyang kasama, nakita, Lord God, na alam namin na influensyahan naman siya. At alam namin na ikaw po, Diyos, ang bahala sa kanyang puso, sa kanyang kaisipan. Ganon din ang kanyang mga anak. Ang kanyang anak ay ikaw na po ang bahala, Lord God, kay Sam, na mayroon siyang paninindigan at pananampalataya na sapat, na tumayo na sa kanyang sarili, na panindigan sa iyong salita. At ganoon din, Lord, at ang aming mga kapatiran, Sister Lynn, nawa makita niya katotohanan. Lord, kung binulag man siya sa mga bagay sa libutan, ipakita mo ang liwanag ng katotohanan. At ganoon din si Arcel, kung ano mga kanilang problema na sa kanilang buhay, nawa matanaw ka man lang nila. Magbigay ka, Lord, ng isang tusok na liwanag, tulad ng isang butas ng karayom na may pag-asa, Lord, sa buhay. Maganon din, Lord God, ang kanyang pamilya, kanyang ama. Ikaw po ang bahalang nakakaalam sa kanila. Lahat po, Diyos,
at ganoon din yung abang mong lingkod. Lord, sa church namin, ikaw po ang bahala. Ikaw po sa mga darating na bisita. Ikaw po ang bahala, Lord God, sa amin. At mag-gather sa amin dito. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maayos, ma-entertain namin ang aming mga bisita. At ganoon din, Lord God, na magdadala ng mensahe sa pagdating nila. Lord, i-please mo ang gawain ngayon. At itong church na ito, maging liwanag para sa bawat isa, Lord God. Marami po salamat. Ganon din ang aking pamilya. At ako, Lord God, aking karamdaman, anuman ang aking karamdaman, Lord God, ikaw na po ang bahala. Pinagkatiwala ko na sa iyo ang aking buhay. Ganon din ang aking mga anak. Ganon din, Lord God, Sister Berly. Lord, kami ay maglilingkod, kasama ng aking pamilya, sila Paul, si GM, aking mga anak na maliliit. Sana masama namin sa gawain ito, Lord God. Ama, maraming po salamat sa tayo. Pala, Kristo Jesus. Amen. God bless mga kapatid. Amen.